So yeah guys, today is Friday at nag-walking nga pala ako at kararating ko lang. Sa bahay at yun, sobrang aga kasi, sobrang aga ng paglabas ko kanina, nasa alas 6:30 kasi masyado nang mainit dito at yung masyado kong inagahan yung aking pag-walking at nagpula na yung mata ko. May kasi ako, may pulikat. May pulikat ako sa mata at yun, gusto ko sanang ipatanggal. So yun, sabi ng nanay ko, baka daw yung katawan ko tagtad na daw ng anesthesia kasi sabi ko, ipatanggal ko yung pulikat ko, sabi kasi matagal na ito, noong 2018 napapansin ko na ganyan. Pag natatamaan ako masyado ng araw o di kaya pinagpapawisan ako tapos napupunta sa mata ko yan, nagpupula siya. So yeah guys, before surgery nga pala nung nagpa-admit na ako, at yun, ang unang ginawa nga pala sa akin ay blood test nila ako at yung i-check nila din yung heart ko, lahat i-check nila. Tapos yun, nung nagpa-blood test na ako, dextrose na nila ako at yun talaga ang pinaka masakit na ginawa sa akin yung dextrose, pag-injection ng dextrose kasi sobrang laki ng needle at sabi ng nurse, kailangan daw malaki kasi in case na kailangan ko ng dugo, ayun, mas mabuti daw yung malaki, yung parang yung ginagamit sa pangtahi sa damit na sobrang laki. At yun, 3 beses nila nitusok sa akin kasi pumuputok yung yung ugat ko na dinatusok nila. Kasi wala ako masyadong ugat na yung diretso shock. Tapos yun, tapos nung blood test, pagkatapos nung na dextrose na ako, at ewan ko kung ano na yung nilagay nila sa dextrose, yun, pinapasting nila ako from 12 ng gabi kasi alas 8 ng umaga, yun yung schedule ng surgery ko. Pagka alas 8 ng umaga, dinala na nila ako sa operation room. At yun, tinanong nila ako kung may allergy ba ako na gamot. Sabi ko wala naman. Pagkalipas ng ilang mga minuto, ayun, nag-pray na ako. Sabi ko, Ya Allah, sabi ko, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay, sabi ko. Ganun din yung ginawa ko sa una noong unang operation ko. Nung unang surgery ko nga pala, pray ako ng pray hanggat nakakaalala pa ako. At yun, kung ano-ano na lang yung binabasa ko galing sa nalalaman ko. Masyado akong kinakabahan kahit na yun na yung pangalawang beses na maoperahan ako. Pag kasi na injection ka na nung anesthesia, wala ka nang maramdaman pero masyado akong kinakabahan. So yun, nung pagkagising ko, after more than 1 hour, sabi ng nanay ko, kasi nararamdaman ko na ginigising ako ng nanay ko. Yun, more than 1 hour, pagkagising ko, kasi yung tinanong ko sa nanay ko, kahit na hindi ako nakakapagsalita nun, sabi ko, nakailang oras yung operation, sabi niya, sobra 1 oras lang daw. Kasi yung boses ko nung time na yon after surgery ay parang yung bumubulong na parang hangin lang na lumalabas, walang sound, wala talagang sound na lumalabas sa lalamunan ko. Nung unang naramdaman ko noon ay sobra akong nauuhaw, nauubo ako na hindi ako pwedeng umubo at hindi naman sa hindi ako pwedeng umubo, hindi ako makaubo kasi feeling ko
feeling ko ang sikip ng ko, liig ko na parang hindi ako komportable, sobrang sikip talaga. Yon. Gusto kong umubo pero hindi ako makaubo kasi ganito. Ganon lang. Tapos sobrang dry ng lalamunan ko. Yun talaga yung hindi maganda na nararamdaman yung dry na dry yung lalamunan mo. At gusto ko nun uminom kasi hindi pala pwede. Tapos nung nasa room na ako, yun, lagi ako minomonitor ng mga nurses. At yun, tinatanong nila ba ako na kung okay lang ba ako. Pagsapit ng 7 p.m., sabi ko sa nanay ko, tanungin mo sila kung pwede na ba akong kumain or uminom. Yun, hindi ako pwede uminom hanggat hindi ako ihi at hindi ako makadumi. At yon, pagsapit ng alas 10 ng hapon, sabi ko ulit sa nanay ko, tanungin yung nurse, baka pwede na akong uminom kasi nauubo ako na parang ang hirap kasi yun nga, parang ang sikip-sikip talaga ng leeg ko, yun ang nararamdaman ko. Kaya pag umuubo ako, parang ganun lang. Yun yung talagang feeling ko na sobrang hirap after thyroid surgery. Ayun, yung dry yung lalamunan ko at nauubo ako. Yun, after 24 hours, saka lang nila ako pinayagan na uminom. Tubig lang, dapat liquid lang yung matake ko nung time na yon. Tapos yun, kahit na yung tubig na yun ginapaunti-unti ko, ginagamitan ko siya ng straw kasi bumabalik yung iniinom ko. Kahit na sobrang konti, parang yung bumabara siya na bumabalik, kaya yun para lang mag-wet yung lalamunan ko yun. Ginapaunti-unti ko yung pag sip-sip ko ng tubig. At saka lang ako pinayagan kumain after 48 hours. After 48 hours kasi ginaantay na makadumi ako. Hindi naman ako nakakadumi ng time na yon. Kaya yon, sabi ko sa nanay ko, paano ko makadumi? Walang laman yung tiyan ko. Bali, naka-4 na araw nga pala kami sa hospital. At yun, after surgery ko nga pala, walang boses. Kagaya ng sinabi ko kanina, wala akong boses. Yun lang, parang hangin lang na lumalabas. Na bulong yun. Na minsan pag may sinasabi ako, minsan gina-text ko na lang para maintindihan nila. Kasi minsan din nila maintindihan. At nanay ko, ayaw rin niya na magsalita ako nung time na yon. So yon, after nun, kasi naka 4 days kami sa hospital, pagka 5 days nasa bahay na kami. Actually, dapat 3 days lang sana, kaso nung time na yon, gabi na, sabi nang kasi sa amin, sa lugar namin, pag gabi na delikadong mag-travel. Malayo din kasi yung hospital na kung saan ako na-operahan sa bahay namin. So yun, pagka kinabukasan pa, after 4 days, pag 5 days, saka lang kami nakalabas. Pagkadating ko ng bahay, ang unang pinoproblema ko yung hindi ako makadumi. Sabi ko, saan napupunta yung kinain ko at hindi ako makapop. Sabi ko, makapop. So yun, sabi ng nanay ko, bibili daw siya ng mga papaya, kung ano man yung mga high fiber food, kagaya ng oat. So yun, okra, lahat ng pagkain na madulas. So yun, bumili yung nanay ko. Kahit na kumakain ako nung papaya, nung okra, nung kamoting dahon, at saka yung madulas na kinakain din lahat. Sabi ng nanay ko, kainin ko daw lahat ng binili niya para sa akin. So minsan yung papaya, sabi niya sa akin lang daw yon. At yun, kahit na kumakain ako noon, hindi talaga ako makadumi pag kinabukasan kasi 6 days na, hindi pa rin ako makadumi.
sabi ko bilihan ako ng gamot. So yun, pumunta yung nanay ko sa pharmacy, bumili siya ng Dolcolax. So yun, bumili yung nanay ko at yun, nakadumi ako. Nung kinain ko nung gabi, pagka kinabukasan yun, nakadumi ako whole day yun naman ang ko, lagi ako nadudumi at pero hindi na, pagkatapos nung isang araw na yon, hindi na naman ako makadumi. Kaya yun talaga ang ko na stress din ako, sabi ko, hindi pwedeng hindi ako makadumi, baka magka-almoranas ako. Kasi yun, sabi ko, baka magka-almoranas ako kasi pinipilit ko na makapups ako. Na wala naman akong nararamdaman, hindi naman sumasakit yung tiyan ko na feeling na ako na dudumi ako. Sorry nga pala sa kumakain. Kung may kumakain na nanonood. So yun, after 1 month, normal na yung ko, pag dumi ko. Nakakadumi na ako everyday. So yun yung okay. At bumalik na rin yung ko, yung boses ko, ayan. No, parang okay na yung boses ko. Feeling ko normal na yung pagsasalita ko. At ewan ko ba kung paus ba. Actually, gumagamit ako ng mic, pero malakas na rin yung boses ko kahit wala akong mic. At yun lang, ang iniisip ko na lang ngayon ay mayroon pa akong treatment dahil nga sa cancer yung cancer yung nipa-biopsy na ko. Yung nakuha nga pala ay cancer siya at yun yung iniisip ko ngayon kasi cancer nga parang nakaka-stress na mayroon pang naiwan kasi kahit na anong galing nung doktor ay hindi naman lahat maaalis. Kasi may mga ugat-ugat pa rin na naiwan, so kailangan mag-undergo ako ng radioactive iodine o yung tawag nila na RAI.